Libre ang Gemini 2.0 ng Google at nakakabaliw. Consistent na mga character, storyboards at pakikipag-usap na pag-edit ng larawan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang napakabago at kamanghamanghang kakayahan ng Google Gemini 2.0 sa paglikha at pag-edit ng larawan gamit lamang ang pag-uusap. Sa pamamagitan lang ng isang prompt, maaari na tayong gumawa ng isang kompletong visual storyboard at mag-edit ng mga larawan na parang nakikipag-chat lang. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin magagamit ang Gemini para gumawa ng mga cinematic at realistic-looking na AI videos na may consistent na mga karakter at produkto. Perpekto para sa paggawa ng AI ads. Tara, simulan na natin. Una sa lahat, para makagamit ng Gemini, kailangan mong bumisita sa iStudio, google.com. Makikita mo rin ang link sa description sa ibaba. Siguraduhin mong nakaselect ang Create Prompt na bahagi sa kaliwang bahagi at sa kanan, piliin ang tamang modelo na Gemini 2.0 Flash Image Generation Experimental. Siguraduhin din na nakacheck ang images and text bilang output format. Magsimula tayo sa paggawa ng mga cinematic shots. Sa una kong prompt, isinulat ko, generate 10 cinematic, photorealistic, high-quality images for a fictional film about a jungle adventure where a man is searching for a crashed airplane with a valuable cargo. Gamitin ito bilang panimulang punto at imahinasyon para sa susunod na mga eksena. May ilang bagay akong iminumungkahi na idagdag mo sa iyong initial prompt. Siguraduhin may iba't ibang uri ng shots sa mga larawan. Panatilihin na pare-pareho ang karakter at kasuotan. Siguraduhin makikita ang karakter sa bawat larawan. Panatilihin ang iisang visual style sa lahat ng larawan. Kapag naisumite na ang prompt, mag-generate si Gemini ng 10 images tulad ng hiningi natin. Sa ganitong paraan, makakabuo ka ng visual storyboard para sa isang maikling kwento. Sa kwentong ito, meron tayong karakter na nasa gubat at naghahanap ng bumagsak na eroplano. Natagpuan niya ang eroplano. Pagkatapos, para sa parehong storyline, maaari kang gumawa pa ng B-roll, cinematic, photorealistic images gamit ang parehong prompt. Napansin ko kasi na kulang ang 10 images para mabuo ang buong kwento, kaya nagdagdag pa ako ng B-roll. Halimbawa, gusto kong ipakita ang eroplano mula sa malayo habang lumilipad. Ang mga imaheng ginawa ng Gemini ay hindi ang pinakamataas ang kalidad. Maganda ito para sa consistency, pero hindi sobrang detalyado sa visual quality. Kaya kakailanganin natin ng isa pang tool para mas pagandahin ang quality ng mga larawang ito para magmukhang cinematic video. Pagkatapos ma-download ang mga larawan, in-upload ko ang lahat sa Magnific. Mahilig ako sa pelikula at photography, kaya mahalaga sa akin ang pag-upscale. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong panatilihin ang consistency ng karakter, kaya pinili ko ang Portrait Soft. Inayos ko ang creativity sa tres at ang resemblance sa mataas na antas. Pagkatapos ng upscaling, mapapansin mo ang kaunting improvement. Mas magagamit na ngayon ang mga larawang ito para sa AI video. May mga dagdag na benepisyo pa si Gemini. Halimbawa, maaari nating i-upload ang isa sa mga larawang ginawa, isang close-up shot, at hilingin kay Gemini na gumawa ng ilang larawan ng parehong karakter sa iba't ibang anggulo. Pwede rin nating gamitin ang mga ito para sanayin ang isang LoRa model. Sa halimbawa kong ito, nakagawa si Gemini ng 10 iba't ibang larawan ng parehong karakter mula sa iba't ibang anggulo. Kung visual quality ang pag-uusapan, mainam pa rin gumamit ng upscaler, pero malaki na ang gininhawa kumpara noon. At gamit lang ang simpleng prompt. Kaya nating palitan ang anggulo ng camera sa parehong eksena at karakter. Halimbawa, isinulat ko, generate side shot of the same scene. At sa tingin ko, maayos ang kinalabasan. Ganun din. Nagawa kong i-generate ang backshot ng parehong karakter sa eksenang iyon. At maganda ang naging resulta. Ngayon na may parehong shots ako, maaari ko na itong gamitin para pagsamahin sa isang AI video. Ginamit ko ang Kling. In-upload ko ang backshot bilang unang frame at ang pangalawang shot bilang end frame. Isinulat ko, he looks back while camera is stationary. Mataas ang relevance value at pinindot ko ang generate. Maganda ang pagkakakombine ni Kling ng first at last frame. At nakagawa ito ng cinematic footage. Kung gusto mong i-expand ang isang image, maaari mo lang sabihing, expand this image to show more of it. Dati, hanggang dito lang ang image. Pero ngayon, binigyan ako ni Gemini ng mas malawak na version ng image na iyon. Ang cool dito ay napanatili pa rin ang consistency ng visual style. Kung naka-sign in ka gamit ang Google account, lahat ng conversations mo kay Gemini ay nasa library. Makikita mo silang lahat doon para sa future reference. Maaari rin nating baguhin ang postura ng katawan o galaw ng kamay ng karakter natin. Halimbawa, parehong karakter pero nakataas ang kamay. Same character, arms raised. Pero paano kung gusto kong gawin ang bagong larawan mula sa partikular na puntong ito? Pwede kong i-delete ang mga nauna at magsimula ulit mula sa scratch. Sinulat ko ulit ang parehong prompt
at nakuha ko ang eksaktong gusto ko. Kung gusto mong ipagpatuloy mula sa lumang resulta, pwede mong i-delete ang nasa pagitan o i-click ang 3 dots at piliin ang branch from here. Kapag kinlik mo ang resulta sa taas ng library, dadalhin ka nito sa branch na yon. Pwede mong baguhin sa pamamagitan ng pag-type ng bagong prompt. Isinulat ko, generate an image of her with angry expression. Pinindot ko ang run at nakuha ko ang resulta. Pwede ko itong i-delete at sabihin, keep the shot same but make character smiling. Panatilihin nito ang frame pero papangitiin ang karakter ko. Ang cool kay Gemini na talaga namang hinahangaan ko. Ay kaya nitong gumawa ng eksenang may maraming consistent na karakter. Heto kung paano. Mag-upload ako ng 2 larawan ng magkaibang karakter gamit ang plus button. Pinili kong mag-upload ng file. In-upload ko ang larawan ng 2 karakter at isinulat ko. Create a photorealistic cinematic image of these 2 characters drinking coffee together in a cafe in Paris. Pinindot ko ang run at handa na ang resulta. Hindi ko lang sure kung saan siya nakatingin sa image na ito at okay ang facial consistency. Hindi nakakamangha pero overall ayos na resulta. Heto pa ang isang halimbawa. Nag-upload ako ng 2 larawan ng babaeng karakter at isinulat ko, create a photorealistic cinematic image of these 2 characters drinking coffee together in a cafe. Panatilihin ang extreme consistency. Napansin ko, ang hairstyles ay super consistent. Ang outfits din. Okay ang facial consistency. Hindi man nakakabigla pero magagamit na talaga ito. Ngayon, isinulat ko, show me another angle of the same scene. Hindi nito talaga naibigay ang ibang anggulo. Siguro kailangan kong maging mas specific. Mag-generate ng imahe ng parehong eksena mula sa bird's eye view perspective. Okay, hindi talaga gumana ito. Magandang malaman na hindi pa kaya ang bird's eye view. I-delete ko na lang ito. Subukan naman natin magdagdag ng bungo, skull, sa mesa. Sa totoo lang, maganda ang performance ng Gemini sa pagdagdag at pagtanggal ng mga bagay. Nadagdag nga ang skull sa eksena. Pero nawala naman ang kamay ng isa sa mga karakter. Ngayon sinubukan kong sabihin, tanggalin ang mga tasa ng kape sa eksena. Gumana pero kalahati lang. Naalis ang isa pero nanatili ang isa. Kasabay nito, nawala rin ang skull kahit hindi naman natin sinabi na tanggalin yon. At mapapansin mong habang paulit-ulit ang pag-edit, lalong nasisira ang imahe. Pagdating sa 3 o 4 edits, sobrang degraded na ang quality. Makikita mong bumaba talaga ang kalidad ng visual. Subukan din nating paano humawak si Gemini ng teksto. Halimbawa, gusto mong magsulat ng pangalan ng brand sa isang motorsiklo. Sinubukan ko. Maglagay ng Excalibur na text bilang brand sa motorsiklo. Hindi perpekto. Nahirapan talaga siya sa accuracy. Hindi siya kasing galing ng ideogram pagdating sa paglalagay ng teksto. Pero kapag simpleng bagay lang, maayos naman ang resulta. Halimbawa, gusto mong maglagay ng text sa t-shirt. Dito maayos ang naging trabaho ni Gemini. Sa susunod na halimbawa, gumawa ako ng imahe ng pink na pintuan sa gitna ng disyerto at may gubat na makikita sa likod ng pinto. Pagkatapos, isinulat ko, gawin ang parehong eksena pero sarado na ang pinto at walang gubat na makikita. Na-generate ni Gemini ang larawang iyon. Inire-recommend ako talaga na gamitin ang phrasing na ito. Generate same scene, tapos mo ipaliwanag ang bagong konteksto. Nakakatulong ito kay Gemini na panatilihin ang consistency. Sa dami ng subok ko kapag ang prompt ko lang ay gumawa ng imahe, sarado ang pinto, walang gubat. Karaniwan, gumagawa si Gemini ng bagong pintuan na hindi akma sa orihinal. Pero nang idagdag ko ang generate same scene, naging consistent ang resulta. Ginamit ko rin ang technique na ito sa isa pang eksena, kung saan nakataas ang kamay ng karakter. At sinabing, generate same character with arms down. At sa huli, na-generate ni Gemini ang eksaktong gusto ko. Ngayon naman, gusto kong ipakita sa inyo ang ilang product photography examples. Maganda talaga ang performance ni Gemini dito. Una, in-upload ko ang larawan ng modelo ko. Nakasuot siya ng Cyber Jungle hoodie. Sinabi ko, gumawa ng photorealistic fashion photo ng babaeng ito, suot ang black hoodie. At heto ang resulta. May ilang bagay dito. Lumaki ng kaunti ang mga letra, pero napanatili ang green robe design na impressive. Medyo nawala lang ang consistency ng muka. Kaya sinabi ko, same shot, pero gawin mas visible ang mukha niya. At doon, nakita na ulit ang consistency ng produkto at ng karakter. Makikita mo pa rin ang ilang issue. Lalo na sa teksto, hindi 100% tama. Pero tandaan, nasa maagang yugto pa lang ang teknolohiyang ito. Imagine mo kung gaano ito kagaling pagdating ng 5 taon mula ngayon. Next example, medyo nakakatuwa. Ginamit ko ulit ang parehong larawan ng karakter. Naglagay ako ng jacket at isinulat ko, she wears the jacket. At naidagdag ni Gemini ang jacket sa karakter.
Kung gagamit ka ng maraming produkto, mainam na i-upload mo sila isa-isa para hindi malito ang model. In-upload ko ang larawan ng isang bag at isinulat ko, "She holds the bag." Perfectly na idagdag ng model ang bag sa eksena. Impressive talaga. Pero dahil parehong imahe ang paulit-ulit na ginagamit, may unti-unting deformation na rin. Mapapansin mo ito. Pero ang pinaka nakaka-impress ay kung paano nauunawaan ng model ang context. Bilang huling hakbang, nagdagdag ako ng magandang pares ng tsinelas, slippers. At heto ang final image. Sa puntong ito, pangatlong produkto na, halata na ang distortion. Pero impressive pa rin kung paano nauunawaan ni Gemini ang eksena at produkto. Sa huling halimbawa, in-upload ko ang mock-up ng isang mug. Simple lang, walang komplikasyon. Sunod, in-upload ko ang Cyber Jungle illustration at isinulat, "Insert the illustration to the mug." At naidagdag ng model ang illustration sa mug in a very impressive way. Oo, may bahagyang deformation ulit pero di mo pa ito pwedeng gamitin pang e-commerce agad. Hindi pa production ready level. Pero sa totoo lang, kahanga-hanga pa rin ang kayang gawin ng Gemini. At inaasahan ko pa ang mga susunod na updates ng model na ito. Sana naging kapaki-pakinabang ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming tutorials. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa creative intelligence, i-click mo ito.